Magandang araw sa inyo. Ito ang inyong mga makabayang doktor, Doc Willie at Doc Liza Ong, para magbigay ng mga pang-araw-araw na tips, health tips para sa inyo. Itong health tips ko ngayon na babagay sa mga kababaihan at sa mga nanay, pwede niyong ituro sa inyong mga anak. Ito ay ang tamang paghuhugas ng puwerta. So, importante yan kasi maraming lumalapit sa akin, Doc, sobrang kati ng puwerta o kaya naman may lumalabas, may discharge o kaya maamoy na puwerta. So ito lahat ang mga kasagutan sa inyong mga tanong. Dun muna tayo sa sobrang kati ang puwerta. Sa mga kababaihan, nakakaramdam ng pangangati o parang burning sensation, parang napapasok kasi nakamot na ng sobra doon sa lugar ng puwerta. Tapos, merong discharge o lumalabas, pwedeng may amoy, pwedeng walang amoy. So, ang tawag dito, kapag walang amoy, ang tawag dito, vaginal candidiasis o yung pangangati. So, ito ang mga pwede natin gawin o tips sa inyo. Unang-una, maghuhugas ng puwerta gamit ang mild soap. So, ito po, ito ang mild soap. Any mild soap, kung ano yung gamit nyo sa katawan ninyo, yung mga mild lang, example, Tender Care, Ivory, Dove, o pwede rin naman yung mga feminine wash. Any brand na gusto nyo, pwede na panghugas ng puwerta. Huwag po tayong gumamit ng mga sabon na sobrang maraming pabango kasi makakairita yan sa ating balat. Tapos, babanlawan din mabuti ng tubig. Ang next tip ko, huwag tayong gagamit ng panty liners. Kasi laging mamamasa-masa yung ating puwerta kapag naka-panty liners, lalo na ngayon, mainit na. So, para mas nakakahinga o labas-masok ang hangin, kung pwede ang gamitin natin, yung mga pure cotton, ito ang example niyan, mga pure cotton underwears o mga cotton panties. Tsaka magbabaon kayo niyan sa inyong trabaho para makapagpalit kayo ng inyong underwear habang nasa trabaho. Kasi nga, kung hindi tayo magpa-panty liner, yun mismong panty na ang babaunin natin. Pagkatapos, magsuot ng mas maluwag na pants. Kasi pag mga tight-fitting pants, syempre, mas papawisan doon sa maselang lugar na yun eh. So, laging pawis doon, laging mamamasa-masa. So, para mabawasan ng init, kung pwede nga, yung mga medyo maluwag o cotton mga pants. Okay? Kapag nangyari na yung sobrang katina ng puwerta, pwedeng bumili ng mga antifungal cream sa inyong botika at ilagay dun lamang sa labas. Kasi kung may lugar na talagang halos nagsusugat na, nakamot na mabuti, pwede yung mga antifungal creams para sa balat pero wag ilalagay sa loob ng puwerta. Kung talagang may lumalabas na kulay yellow o kulay green na discharge, ang pinag-usapan natin kasi kanina, dapat puti lang at walang amoy. Kung yellow or green na, punta na tayo sa ating mga OBGYN at meron silang irereseta sa inyo na vaginal suppository na nilalagay kada gabi bago matulog bilang gamot doon sa impeksyon na nangyari. At syempre, kung merong mga diabetes o mataas ang asukal, mas nangangati yung kanilang puwerta. So, kailangan yung asukal, yung blood sugar natin, laging controlled. Ngayon naman, ang amoy ng puwerta, dapat walang amoy. Hindi siya dapat may amoy, walang masangsang na amoy. Yun ang normal na maputi lang yung lalabas na discharge. So, yun nga lagi nating sinasabi, para mapanatili na mabango or walang amoy ang ating puwerta, dapat wala naman siyang amoy. Maghugas or maligo 2 times, at least 2 times a day. At least yun, pero kung kaya nyong gawin ng mas madalas, mas maganda. So, 2 or higit pa sa umaga, sa gabi, at magpalit ng cotton panties more than 2 times, 2 times or more. So, gumamit nga ng mild soap na pinag-usapan natin kanina or any feminine wash, pwede.
paggagamit ng tissue simula sa harap papunta sa likod. Huwag pabaliktad para yung dumi doon sa likod hindi pupunta doon sa puwerta. Pwedeng gumamit ng lotion o kaya mga lubricants pero mga water-based lang. Huwag po maglalagay ng pabango doon sa inyong puwerta. Pwede doon sa pagitan ng inyong binti pero huwag malapit doon sa puwerta. Iwasan din yung mga pagkaing maaamoy o yung mga spicy kasi aamoy ito dun sa inyong pawis eh. So pag umamoy dun sa inyong pawis, mas mangangamoy din kayo. Kasi di ba sabi nga natin, pawis plus bacteria, magkakaroon ng odor doon. Yogurt, maganda po na kumain tayo kasi good bacteria. At syempre, lagi nating sinasabi, inom lagi ng maraming tubig para lagi tayong ihi ng ihi para hindi magko-concentrate yung ating ihi, maiwasan yung mga impeksyon. So, yun lang sa ating mga kababaihan, ituro din natin sa ating mga anak yung tamang hygiene o paglilinis ng puwerta. Kasi marami rin akong nakikita ng mga bata nagkakaroon tuloy ng UTI kapag pumapasok sa school kasi baka hindi nasasabihan ng mga nanay. So, yun lang po. Okay, Doc Lisa, ikaw naman ang humawak. Reverse. Nakakatawa yung comment ng isang follower natin. Ang sabi niya, pag napapanood daw niya tayo sa umaga, ang feeling daw niya buong umaga, ang bait-bait daw niya. Feeling daw niya mabait siya pag nanonood siya sa atin. Nakalimutan ko yung name, medyo hide ata. So, maganda yon. Feeling niya mabait kayo. Pag gising mo, mainit ulo mo. Tapos pag nakita mo, malamig ang ulo mo. Yan. Pinatay ko yung light kanina, Doc Lisa. Nag-re-reflect sa sa ulo. O, lipat tayo dito. Yan. Iniikot natin yung mga rooms para maiba-iba naman. Hindi kayo mabore. Yan. Dito tayo sa may computer. Meron ako kakaibang high blood tips ngayon. Kakaibang high blood tips. Dito tayo. Yan. Sige. Yan. Nahanda ko na siya. Okay. Mamaya papakita ko yung kakaibang high blood tips para sa inyo. Ang high blood, ang ibig sabihin ng high blood, kung ang blood pressure nyo, syempre, lampas sa 120/80, lalo na kung 140/90, high blood na yon. So, Doc Lisa, pwede ba makuha yung unang board natin habang pinapakita ko to? Ito yung mga risk factors sa mga may high blood. Pwede nyo i-post ang blood pressure nyo, tsaka ano yung gamot ninyo. Try natin mabasa kung mababasa natin. Ito, pinapakita ni Doc Lisa muna yung blood pressure levels. Yan. So, 120/80 ang normal. Pag 120/139, lampas to. 80/89, be careful. At pag lumampas sa 140, to sobra na to. At lampas sa 90, high blood na yan. Lampas 140/90, high blood na. At pag lampas 160/100, yan na, super high blood na yan. Very high na yan. Kailangan iinom agad ng gamot. Medyo emergency na to. Pero ito high blood na, Pwede nyo i-post. Ito ang gagawin natin. Yes. Thank you. So, ito yung mga risk factors na pwede nating, dito muna sa hindi natin mababago. Bakit na high blood yung tao? Unang-una, nagkakaedad. Ito, ang dami na niyang birthday, nagkakaedad. Pwede ma-high blood. Mas matanda, mas na-high blood. Lahi. May race na mas na-high blood. Actually, mga African Americans, mas na-high blood. Sa Pilipino, medyo na-high blood din Kasi sa alat na kinakain natin, ito, family history. Kung ang magulang mo, kaya itong magulang mo, may high blood, pwede ka magka-high blood. Kung nanay mo, tatay mo, may high blood, posible mamana mo siya. Hindi natin ito mababago. Ito yung mga wala tayong magawa. Gender. Mga lalaki, mas at risk. Lalaki kasi mas inaatake sa puso, mas ina-high blood, pero pwede rin ang babae. Sa mga buntis, ito na-discuss ko, di ba? Yung mga buntis, pwede ma-high blood. Pre-hypertension, gestational hypertension sa mga buntis. Wala tayong magagawa. Kasi buntis ka may lahi ka nagkakaedad. Ito hindi natin mababago na risk factors. Pero, meron tayong pwedeng paguhin. Yan.
Ito ang pwede nyo baguhin, yung tamang timbang. So, pag sobra ka sa timbang, lampas ka sa timbang mo, ma-high blood ka. Kung overweight ka ng 20 pounds, nagpapayat ka ng 20 pounds. Let's say, 140 ang timbang mo. Dapat 120 ka lang, nagpapayat ka ng 10-20 pounds, bababa ang blood pressure mo. Siguradong bababa, baka hindi ka na kailangan uminom ng gamot. So, magpapayat, number 1. Ito talaga, pag nagpapayat ka, kita mo, bababa BP mo, baka hindi ka na kailangan uminom ng gamot. Number 2, alat. Tanggalin mo lang yung asin, toyo, patis. Nako, ang sarap niyan. Bagoong, yung mga sauce. Sabi nila, ketchup, masarap ang ketchup and tomato sauce, pero high salt din daw minsan eh. So, pag babawasan mo lang yung asin, bababa ang blood pressure mo. Tingnan nyo yan. Kahit yung gamot nyo, mababawasan nyo yung dosis. Okay? So, ito yung number 1 and 2 na babawasan nyo. Bawas timbang, bawas alat, masosolve ang high blood nyo. Pag nasolve ang high blood nyo, hindi kayo may stroke, buhay. Diba? So, pag buhay ang lahat ng followers natin, marami magla-like, marami mag-share. So, salamat sa pag-share. So, kailangan mahaba buhay ng followers natin para maraming mag-like, maraming mag-share, at marami tayong matulungan. Alcohol, ha? Pwede, pa konti-konti, iwas na lang. Yung iba, alam ko, hard drinks, lapad. Makikita ko ang mukha ng isang taong alcoholic, Doc Lisa. Pag nakita ko pala yung pasyente, isang tingin ko pa lang sa face niya, alam ko na ano siya, alcoholic. Makita mo yung alcoholic, maraming linya dito, puyat, tsaka yung balat ng alcoholic, balat niya, dry, maputla, dry. Parang hindi natulog ng 3 araw, ganun. Very dry, may mga flakes, halata eh. Halata yung mukha ng alcoholic. Kaya pag kita ko pala pasyente, alcoholic to. O ito, smoker, alam ko rin. Pag smoker, makita mo, payat. Tapos may mga kulubot dito. Yan. So, alcohol, nakaka-high blood ito, laging nanonood na lang ng TV, nakahiga. Lack of physical activity. Nakaka-high blood yan. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share po. Kasi pag na-share nyo, marami makakanood. Smoke, ito high blood to. Higa, nanonood nila sa TV. Smoking, ito talaga number 1. Hindi lang high blood, heart attack. At ito ang malakas magpa-high blood sa atin. Stress, Paano sa trabaho kayo, high blood yan. Pag may nahabol na deadline, may nahabol na benta, stress, laging galit, high blood kayo. Okay? Ngayon, merong mga complications yan sa katawan natin. Ngayon, kung may high blood po kayo, sorry may abo. So, ngayon po, kung meron kayong high blood, merong mga complications yan sa katawan natin. Yung iba, nagkakaroon komplikasyon sa puso. Yung iba, yung mga may diabetes, may kidney failure. Tapos yung iba, na-stroke. Pag mataas ang blood pressure, pumuputok ang ugat sa ulo. Pero may kakaibang complication yung high blood. Medyo maselan po. Papakita ko sa inyo. Yan. May mga tao, pag sobra silang high blood, pumuputok ang ugat sa mata. So, i-check nyo po ang mata ninyo. Wala kayong mararamdaman dito So, minsan, paggising nyo, bakit may pumutok O ito, dumugo yan. Ito naman isa, dumugo yung mata niyan. Iba-iba itsura. May konting putok, ito medyo malaking putok, at merong ganito, malaki yung putok sa mata. Okay? So, babantayan nyo. Check nyo ang mata nyo, Ito, kita nyo, blood clot. Kadalasan, nagka-high blood yan, o biglang nagalit, biglang sumigaw. Pag sumigaw kasi tayo, tataas yung blood pressure ng 40 to 50 points. At pag sinilip ng doktor ang loob ng mata, iba ang itsura ng may high blood. Yan, maninipis. Maninipis yung mga ugat, kulang sa blood flow. Pag nakakita tayo ng pasyenteng ganito, kadalasan wala nararamdaman na high blood yan, pumutok. Ito papakita ko, hindi ito high blood yan. Ito normal lang to. Pag ang mata nyo, tignan nyo po yung mata nyo, maraming ugat-ugat. Ano po yan? Pagod, puyat, kaka-computer, hindi pinipikit yung mata, napagod, matulog lang kayo. Hindi nyo kailangan magpatak ng kung ano-ano.
Basta pahinga lang, pikit lang ang mata. Meron kasi tao talagang maraming ugat sa mata. Hindi po to masama. Ito lang binabantayan natin, yung mga malaking pumutok. So, i-check nyo yung mata ninyo. Hopefully, wala kayong ganito. At gagamutin ninyo yung high blood ninyo. Kadalasan, ino-observe lang ng doktor, wala namang ginagawa. Pero pa-check rin kayo sa ophthalmologist para makasigurado. So, check ang mata para masigurado na hindi pumutok yung ugat. Pero, kung wala kayong ganitong putok, hindi ibig sabihin wala kayong high blood, ha? Pwedeng ang taas-taas ang blood pressure nyo, pero wala naman ito. Baka naman pumutok sa utak. Pag sa utak pumutok, mas delikado, stroke. At least to sa mata, mawawala din yan, ha? So, i-check ang mata natin. Okay? Ito po ang blood pressure base sa edad ng pasyente. Ito, medyo kakaiba tong table ko. So, sa mga bata, let's say 6 to mga teenagers, ganito ang blood pressure nila, mababa, 90/60. Average, ganito. Okay? Pag mga 19 years old, 117. Mas mataas. Average yan. So, may minimum, may maximum. Pinakamababa, pinakamataas. Pag mas bata tayo, nakita nyo, ayan, kung kayo, edad, atlas natin konti, Doc Lisa. So, pag edad 20 to 24, pwede kayo 120 up to 79. 25 to 29 years old, pwede 121 to 80. Yan ang average. Okay? Pag nagkakaedad, nasaan ba tayo edad? Play natin, 30 to 34 years old. Yan, tumataas na konti. Ang average, 122. Paano kung 40 years old na? 40 years old to 44. Mo, mataas na. 125 to 83. Pag nagkakaedad, mas tumataas siya. Ano maximum? Meron pa nga siyang maximum, 137 to 187 to 87. Tapos pataas ng pataas yung edad. Let's say 50 years old na. Kung 50 years old na ang kayo o magulang ninyo, ito na, 129 to 85. Ito na yung average BP sa buong mundo. So, medyo tumataas talaga. Medyo nagkaka-high blood talaga pag nagkakaedad. Pero dapat mababa pa sa 140/90. At paglampas 60 years old, senior citizen, kita mo mataas na talaga. 134 to 87. Average pa lang yan. Bakit tumataas ang BP? Kasi mas marupok yung mga ugat natin pag nagkakaedad. Hindi lang marupok, mas matigas. Mas matigas siya pala. Mas matigas itong mga arteries natin. Mas matigas siya. Tumitigas siya sa puso. Okay? Tapos, magbibigay tayo ng mga tips paano ibababa ang blood pressure. Anong pagkain ang dapat kainin? Yan. Ang ganda ba? Salamat po sa pag-like. Salamat sa pag-share kasi napakaraming Pilipino may high blood. 25% ng Pilipino may high blood. So, eat foods that lower blood pressure. Ha? So, ito yung mga dapat mong kakainin at ito yung bawal na kainin. Remove foods that raise blood pressure. Doon muna tayo sa bawal. Ha? Pakita ko lang, Doc Lisa. Salamat sa pag-like. Salamat sa pag-share. Salt. Salt talaga, number 1. Alat. Fast foods. Ang sarap ng fast foods. Ha? Gustong-gusto natin ito. Ang alat ng french fries. Daming mantika. Ano ba to? Ice cream. Ice cream. Ako, hamburger, daming karne, daming taba, daming mantika, ang sarap kainin, nakaka-high blood naman. Ito po, yung sinasabi ko sa inyo lagi, hotdog, salami, processed foods, langgunisa, tosino, yan, pampa-high blood. Ha? Kung kakain, pwede naman pa konti-konti. Pwede naman kumain pa konti-konti. Maliit nito, wala namang masama. Konti-konti lang. Pero kung ganito lagi ang luto, ang daming mantika, nakakasama. Pag pa konti-konti po pwede. Butter. Daming butter nilalagay. Mantikilya, palaman. Alcohol, alak. Mas gusto ko, wag na lang uminom. Kahit red wine, mas maganda, wag na lang. At syempre, ang number 1, pampataba. Hindi lang pampataba. Pang diabetes, pang high blood, ito. Naku, sarap ng donut. Diba, Doc Lisa? Donut, ang sarap, ang daming matamis sa loob, sinausaw sa sugar, yan, napakasarap. Kaya lang, ang isang donut parang halos 2 platong kanin di ba? Hindi ka naman mabubusog sa isang donut. Di ba? Tsaka yung dami ng sugar, pag pinasok sa katawan, nahihirapan yung pancreas
Pag nahirapan yung pancreas natin, magiging diabetes. Ito yung pancreas natin. No? Pakita ko. Ito yung sa tiyan, ito yung sa stomach, ito yung pancreas. Mahirapan ang pancreas. Ito, magkaka-diabetes. Yan ang gumagawa ng insulin. Siya gagawa ng insulin. Kumain ka ng donut, ang tamis. Gagawa siya ng insulin. Kaya niya siguro isang donut. Kung kinain mo 3 donut, lalagyan mo pa ng soft drink, hindi na niya kakayanin. Pag nasira siya, diabetic na kayo. Pag diabetic, masisira ang kidney. Pag nasira ang kidney, magda-dialysis. Ang dialysis, 600,000 a year, 2 million ang kidney transplant, at pag dialysis, pwedeng mamatay o hindi nagagamot. So, yan ito lang. Bakit to binibenta? Kasi masarap siya Kaya nga tinuturo ko sa inyo, bawas-bawas. Kung kumakain ba ako, tikim. Patikim-tikim. Minsan paminsan-minsan, french fries, minsan-minsan, isang maliit na hiwa. Ito naman ang mga pagkaing mabuti sa inyo. Kita nyo, ibang-iba talaga siya. Bawang. Huwag yung sunog ng bawang. Konting bawang lang, mga 3 butil. May tulong yan sa cholesterol. Sa blood pressure, may tulong konti. Pero kailangan nyo pa rin yung gamot. Prutas, gulay, kiwi, green leafy vegetables. Ano ba kinain natin kanina? Palaya, kangkong, grapes. Pwede yung grapes konti. Saging, Saging. Tsaka, syempre, watermelon. Sinabi ko sa inyo ba, 2 bananas a day keeps the doctor away. Pakwan, good for the blood pressure and good for sex. Rin yan, may tulong din sa sex. Meron kasi siyang arginine. Pero itong mga pagkain to, pantulong lang yan. Kung mataas ang blood pressure ninyo, paglampas 160/100, kailangan nyo pa rin talaga uminom ng gamot. Gamot pa rin ang iinumin natin. So, yan ang mga tips natin para sa high blood natural solution. Yan. Mag-relax. Siguro, tapusin ko na rin to. Konti na lang. First aid. High blood. Na high blood, yung kasama mo, si tatay, anong gagawin? Nataranta. So, first, kailangan tama yung blood pressure nyo. Sure ba high blood siya? Next, iparest mo muna 15 minutes. Pahinga. Kung meron siyang maintenance na gamot, painom yung gamot. Kung wala, pwedeng mga extra medicines tulad ng pwede yung Catapres, Clonidine, pwedeng Captopril. Pero dapat ito na yung binibigay ng doktor ko. Ano yung binibigay? Kung dating amlodipine, bigay mo amlodipine. So, relax, upo lang, pahinga lang para hindi magka-komplikasyon. Okay? Salamat. Sa yan ating tips for today. Doc Lisa, gusto nila yung high blood. Alam mo ba tayo na high blood? Maraming kinakain na maalat. Masarap yung noodles kaya lang ginagawa ko, half lang ang nilalagay ko ng alat sa noodles. Diba, Doc Lisa? Yan. Sige. So, any final questions para sa inyo? Doc Lisa, ka naman? Hiningal ako Yes, marami sa atin. Talagang tumataas ang blood pressure. Pwede tayong mag-monitor ng ating blood pressure para malaman kung high blood o hindi. Kasi minsan sasabihin, may mataas, minsan may mababa. Gawa tayo ng diary. Twice a week, magpa-blood pressure tayo sa pinakamalapit na health center dyan sa tabi natin, sa pinakamalapit na botika, klinika, or kamag-anak, kaibigan na nurse. Isulat po natin yung petsa, tsaka yung nakuhang blood pressure. Kung kailan kayo pinaka-relax, so twice a week. So kung nakatatlong weeks na, mga 6 nakuha na, ipakita po sa doktor kung tumataas o hindi para malaman kung talagang high blood na kayo or hindi pa. Yes, may nagtatanong, lagi daw nangangapal yung batok niya tsaka namamanhid. Hindi niya alam anong gagawin. This is very common. Ang daming may ganyang problema, masakit ang batok. First, pag masakit ang batok nyo, abroad man kayo, wala kayong makausap na doktor, wala kayong pera, ganito gagawin nyo Masakit dito, pa-check ang blood pressure. Magpa-check kayo, pwedeng kung walang pera, pwedeng digital, minsan sa nurse, di ba? Pa-check kay blood pressure. Pag ang blood pressure nyo mataas, lampas 140/90, tapos masakit ang batok, high blood yun. Gawin nyo yung sinabi ko, plus inom ng gamot. Ngayon, kung ang blood pressure mo normal,
tapos masakit pa rin dito, batok. Hindi ka high blood. Yung sakit ng batok mo dahil yan malamang sa stress at yung muscle na masakit dito. Muscle pain yan. Baka kaka-computer, kaka-cellphone, muscle pain lang yan. So, nothing to worry about. Okay? Manual blood pressure, okay din. And last na lang, merong mga tao, madalas nakikita natin, na-addict sa kakagawa ng blood pressure, kaka-BP. Merong tao nervous yung sobrang, di ba, ang dami yung check yung mga may nervyos. Lahat ng mga may nervyos, lalo ka nine-nervyos, lalong gusto mo i-check yung BP mo. Lalo mo chine-check yung BP mo every 5 minutes, lalo tumataas yung BP mo. Check ka ng BP, mataas, ninervyos ka lalo, chinek mo, pataas na ng pataas, so walang katapusan. Merong ganyan. May high blood na galing sa nervyos. Kung ang high blood mo dahil hindi ka relax, nervyos ka, ang tip ko sa'yo, relax lang, at huwag mo na kunin ang blood pressure mo. Kalimutan mo na yung blood pressure mo, matulog ka na lang. Next day, pag relax ka, dun mo na kunin. Meron din ganon na high blood dahil sa nervyos. So, ang sinasabi kong tunay na high blood, yung relax, hindi ka nervyos, pero pag kinuha mo, ang taas pa rin. Yun talaga, high blood. Okay? Salamat sa panonood. Jay Gonzalez, check na check. Ay, check na check daw lahat sila, sabi niya. 110/90 ang BP. Okay yung 110. Yung 90, medyo borderline. Yung ganyang BP, papuntang high blood sa mga mas bata. Yung mga mas bata, ganyan ng diastolic 90. Yung may edad, yung second number mababa. Mga 140/60. Yan ang may edad. Lumalayo na siya. Okay? Salamat po sa panonood. God bless po. Regine Jeans from Singapore, USA. Ruby Hambalos. Thank you very much sa nanood. Salamat sa pag-like. Salamat sa pag-share. At babalik kami sa marami pang mga ibang tips in the future. Naklisa? Yes, goodbye po sa inyo. Yes. Ang gusto lahat, happy pag nakikita si Doc Lisa. Yan. Happy lahat. Pati ako happy. God bless po.